Tomo kasi sa lips. Nahiya ko kay Jamila. Yeah. Nahalikan siya. Opo, pero saka actually nagawa naman po namin. Nag-usap naman kami ni Ate Jamila. So, Ate Jamila talaga. naging goods naman yung ano. Yung Nagawa mo naman yung pinagawa ni Direk. nagawa naman po. Sige, thank you, Rash. Thank you po. Thank you so much. Thank you Thank po. you Thank you. po. Thank you, that was Irvin Santiago of Bandera. For our next question, we have Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello, good afternoon. First question ko po para kay Direk Christopher. Hi, Direk. Yung ganitong concept po ng relationship, yung sugar mommy, sugar daddy, unlike po kasi pag gay and lesbian, tanggap na, di ba? Tanggap na ng audience. Tingin niyo po ba itong concept ng sugar mommy, ganyan? Tingin niyo it's out in the open na tanggap na ng lahat? Or tingin niyo medyo pa rin, nahihiya tayong i-accept yung ganitong klase ng relationships? Actually, yes. Parang ang karamihan kasi nahihiya pa eh. So parang tinatago pa. Lalo na kapag, merong something na... Ako kasi, I have a partner. I have a partner and I'm very proud na magte-10 years na kami. So, that time talaga, ang namin is, tatlong gabi ba tayo ng lipunan, ng ganyan. So, pag lumalabas kami, talagang andun yung alinlangan, ganyan, kung paano naramdam mo na yung mga tao sa'yo nakatingin na lang, ganyan. So, ayun, parang ang tingin ko na hindi pa ready yung lipunan to accept the kind of, alam mo yun, yung mga LGBT. Yes. Okay po. Second question for Ashley and Rash. Ayun. Ang question ko is, you play sexy roles, sexy sa mga sexy movies, di ba? And minsan hindi natin maiwasan na nadadad yung mga nakapanood sa inyo or yung mga followers nyo, akala parang ganun din kayo. Kasi ganun nila kayo napanood. So, how do you set your boundaries, lalo na pag may personal encounters kayo? How do you set your boundaries pag nararamdaman yung medyo lumalagpas sila doon? Na ang tingin nila sa inyo, like, you are the role that you played in your last film, na sexy, ganyan. How do you feel or how do you set your boundaries? Sige, ikaw muna, Ashley. Sige. Yes, good morning po. Oo. So ako po kasi marami po talaga akong nare-receive na message na medyo below the belt na Yes, po. oo. Ang ginagawa ko, dead mo lang po sa kanila. Kung kailangan ko sila i-block para sa peace of mind ko, gagawin ko. Pero hindi niyo po ako makikita na magpo-post or sasagutin ko sila. Then sa personal naman po, marami na rin naman pong nakakakilala sa akin, thankfully. Medyo nagugulat nga po ako na may mga nakakakilala na po sa labas. Ano po sila, magalang. Magalang na. Kasi kapag lumalabas po ako, balot na balot ako eh. So, yung po, papapicture sila, tapos sasabihin nila, ay, ikaw po ba si Ashley Lopez? Idol po kita. Tapos, yun na po. Okay. Done na po, after picture. Tapos Okay. minsan nagme-message, hello po, ako po yung nasakyan yung move-in. Thank you po. Ang bait niyo po pala sa personal. Ayun. Thank you, Ashley. Thank you po. Rash, ikaw. Ako, sa ano po, madami. Actually, dati pa mga 20, nung nag-start pa lang yung launching movie ko is yung nga, 2021. Madami na nagme-message ng ganyan until now. Then, kasi sa ako sa social media, may mga pa-sexy din kasi talaga po ako eh. Pero in person, hindi naman ganun. Then, actually, pag may namimit naman ako, then may nakakakilala sa akin is parang wala pa naman ako na-encounter na parang ganun ka ba talaga yung ginagawa mo sa movie? Lalo-lalo na ako yung mga role ko is parang feeling, tapos aggressive, nang relate ng mga dun sa ano. So parang akala nila ganun ako, parang ganun. So wala pa naman ako narinig na ganun. So naging maayos naman yung mga na-encounter ko na tao, mga nanonood ng Viva Max, mga nakakakilala sa akin is naging maayos naman. Pero sa mga messages talaga madami. Okay. Then siguro wag na lang pansinin. Ganun lang. Kasi normal naman yung showbiz eh. Dead man na lang. Dead one na lang po. Parang normal naman yung showbiz. Kahit ulsam ka po, makakatanggap ka rin naman ng ganyan. Okay. Ito po. Thank you. Thank you po, Thank you po. Thank you, that was Jeff Fernando of Daily Tribune. Up next, we have Alan Sancon of Stars Photo. Hello, congratulations to your new BMX. Tanong ko lang kay Direk. Direk, kasi alam naman natin na bago pa nagsimula yung BMX, nandiyan na si Jamila Obispo, di ba? So,
kamusta naman po siya after doing this movie? And mas madali bang i-direct yung mga baguhan or yung mga datihan ng mga BMX artists? Well, siguro yung mga datihan talaga. Yun yung mga madadaling i-direct, i-guide sa mga... Pero may mga baguhan din po kasi na talagang gusto nilang ginagawa. So, makikita mo sa kanila na hindi sila nahihirapan talaga. Pag sinabi kong ito yung gagawin natin, ganyan. So, ibibigay naman. May mga times din or kadalasan na VMX artist na kailangan pang hasain. So, ayun. So, pinapaliwanag ko naman din na ano yung mga gagawin na klase ganito, na sa mga daily scenes. So, inaalalayan ko naman din. Kay Ash, kay Ash, sabi niyo nga first time niya nakatrabaho si si Jamila. So, kamusta naman siya katrabaho? Kumbaga, may mga tips din ba siyang ibinigay sa inyo dahil mga baguhan kayo, di ba? Na kumbaga dati gamay niya na yung ganyang klaseng mga movie. And kumbaga how they support you dun sa mga roles na ginagawa niyo. Yung sa akin naman is, hindi naman po kasi kami masyadong nag-uusap ni Jamila sa set. Lagi niya kausap si Ash. Pero nag-uusap kami pero hindi about sa acting, parang labas sa showbiz, parang ganun. Then, well, wala naman kami napag-usapan about sa, dun sa mga past niya bilang veterano na din sa pag-artista, sa pag-arte. Feeling ko wala naman siya na-share sa akin. Si Jamila. Pero si Ate Jamila, the best. Napakabait. Hindi ko ina-expect. Yun nga, nung una kasi naiya ako, akala ko masungit or what. Kasi nga, yung facial niya. Then, nung nakausap ko siya, sabi ko, okay, napakabait pala talaga nito. Ganun. So, okay siyang katrabaho, smooth lang. Then, hindi siya, alam mo yun, siyempre bilang bagong artista, tapos siya veterano, so kailangan talaga, ikaw ibigay mo yung best mo, siyempre nakakaya dun sa veterano. So parang ganun. So ako talaga binibigay ko yung best ko talaga. Para at least hindi nakakaya dun sa veteranong artistang kaharap ko. Yun po. Si Ash. And, for me naman po, nung una kong makita si Miss Jamila, nagulat ako na sobrang bata po pala ng tignan talaga. As in, parang kala mo kaidaran lang po namin siya. Tapos, during taping naman na po, very professional po si Miss Jamila. At talagang mape-pressure ka. So, sobrang professional niya. Lalo na po sa pag-arte. Sobrang galing po niya. Kaya, yun nga po, sabi po namin pareho, kailangan po namin mas galingan dito sa Sugar Mommy dahil may veterano po kaming artistang kasama. Thank you po. Para lang, last na lang, tanong ko lang, sa lahat naman ng mga ginagawang mga VMX movie, hindi lang naman paghuhubad yung gusto niyo ipakita rito, di ba? Yung mga takeaway din ng mga audience, di ba, regarding sa ginawa niyong pelikula. Kayo personally, ano yung takeaway niyo? Ano yung naging mindset o notion niyo dun sa Sugar Mommy? Kumbaga na ginawa niyo yung role na pagiging Sugar Baby. Ano yung napupulot na aral ng mga manonood tungkol dito? Sa core po namin or sa lahat ng sa buong kwento ng story? Sa buong story. Sa buong story. Siguro yun nga, kasi isa din ako dito sa Sugar Baby kasi. So dito na lang sa role ko siguro ang mapupulot na aral dito sa akin is kailangan siguro pag ganun is hindi mo kailangan makatouch agad. Parang ganun. Then kilalanin mo muna yung tao kasi mahirap pag naiwan ka sa ere, parang ganun. So yun lang. Kailangan kilalanin mo muna yung tao bago ka pumasok sa isang relationship. Kasi yun nga, bilang ako dito, yun nga, Sugar Baby din ako sa parang mabilis kong nakatouch. Ganun. Yes. Ganun. Yun po. Thank you. Sa buong story po kasi, marami po talagang takeaway. Kasi per role, may matututunan kang aral. So sa akin na lang po as Jenna, masakit talaga kapag na-betray ang isang tao. Yun na lang po siguro. Trust no one. Laging sarili mo.
Yun to. Thank you. Si Direk po. Kayo po, ano po yung naging notion nyo sa paggawa nitong Sugar Mommy? Ano yung gusto niyo iparating sa mga tao about Sugar Mommy? Siguro sa akin is, huwag mong isasagad yung relasyon mo o yung pagbibigay mo sa kapartner mo kung tingin mo naman hindi ka rin mahal niya. So parang mahal ka niya it because of merong kailangan sa'yo. So kailangan mo magtira para din sa'yo. So yun yung tingin. Thank you po. Thank you, Kim. Thank you po. Thank you. That was Alex and Connor Stars photo. Up next, we have Kiko Escuadro of Radar PH. Hi! Hello, Hello po. po. Good afternoon. Hi, Ashley. Question lang. Marami ka na rin naman nagawa na VFX movie. Hindi ka ba naninibago? Siyempre, paano yung mga atake mo sa mga previous movies na nagawa mo with BMX? Tapos, paano mo siya iniiba doon sa bago mong ginagawa? Ayun po, salamat po sa question nyo. So yung mga dati ko pong movies, iba-iba rin naman po yung naging role ko eh. So talagang, kapag binigyan po kasi ako ng isang role, pinag-aaralan ko po talaga. So this time sa Sugar Mommy, palaban po kasi si Jenna eh. Ako po sa totoong buhay, hindi po ako palaban talaga. Aaminin ko na po. So this time, since Jenna is very palaban, tinignan ko ano yung magiging strength niya. So this time, sabi ko nga po kanina, mata-mata ang actingan ni Jenna po dito. So yun po yung pinagkaiba niya sa ibang mga movies ko. Yan, thank you po. Nagkaroon ka ba ng, kasi syempre, may mga nauna na VMX stars bago ikaw. Meron ka ba mga naging peg before na siya yung gusto mong, siya yung naging pattern of acting skills mo? May ganun ka ba? Wala po. Pero meron po talaga akong idol, which is si Angelica. Bakit? Sobrang galing po niyang umarte. Maliban po sa maganda siya at sexy, ang galing po niyang umarte talaga. Dalang-dala po niya ako sa pag-arte niya. Kaya sabi ko po nung nag-VMX ako, parang gusto ko sundan yung path niya. Pero parang iba-iba naman po yung path namin eh. So, inspirasyon ko po siya sa ginagawa ko ngayon. Yun po. Thank you. Okay, thank you. Yun lang po. Thank Thank you you. po. That was Kiko Escuadro of Radar PH. Up next, we have Matt Suzara of the Mochero Lovers. Hi, good afternoon po. Good Question ko po sa dalawang stars. Ang dami niyo na nagawang VMX na movie. Ano yung pinaka tumatak sa inyo na compliment na galing sa isang fan? Hey brother, good afternoon. I think yung movie ko sa parang sa Bell kasi yun nga 'di ba parang 2022 is talagang yung love scene talaga doon is malala. Tsaka nagka-prosthetics ako nun. Then yun nga, para sa akin kasi compliment na sa akin yung sinabihan na parang ang galing daw namin doon, parang makatotohanan daw yung mga eksena. Then yun nga, syempre may mga props pa talaga. So yun talaga yung parang pinaka-compliment sa akin na parang ginawa namin talaga yung best namin doon sa Bell na yun. Then, may prosthetics pa doon na parang pinagawa pa yata ni Direk Dante yun sa Amsterdam. Yung prosthetics na yun, yung inano namin. So, yun. Kasi ang ganda, kahit pinanood ko din yun, ang ganda din talaga nung So, yun. Sabi ko, okay. Kaya pala ganito yung reaction ng mga tao dun sa bata pa si Isabel. So, yun po. Thanks, brother. Ayan, sa akin naman po, matik naman po kasi kapag VMX, syempre kailangan po maliban sa maganda ka, dapat maganda rin po ang katawan. Pero may goal po kasi ako bago ako mag-VMX. Ang goal ko po, tumatak ako sa tao dahil sa pag-arte ko. So thankfully, yung mga nagko-comment po sa akin, pati yung mga nag-PPM, sinasabi po na ang galing mong umarte. Ano po yun kasi yun eh, mas kinikilig po ako doon kaysa sabihan po na ang ganda ko, ang sexy ko. So, maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate sa kung ano pong kaya kong ibigay sa mga movies. Yun po, thank you. Next question kay Direk. Direk, ang dami na kasi ang VMX films, di ba? Anong
anong masasabi mo pag nako-compare yung movie mo na, ay, may ganitong concept na nagawa na yan before. Anong masasabi mo sa ganong comment? Siguro, well, hindi naman nagkakapareha na. Siguro may mga times na nagkakataon na may similarity, pero hindi naman siya talaga kinokopya. So, sa akin, ang make sure na kapag gagawa kami ng konsepto, talagang bago. Bago sa mata ng viewers, bago sa akin. So, yun. Thank you, Derek. Congrats po. Thank you po. Thank you. That was Matt Suzana of La Pochera Lovers, and we have here more questions for you guys. Anong mas pipiliin mo? Maging sugar mommy or sugar daddy or maging sugar baby? Ako, maging ano na lang, maging sugar baby, kuripot ako eh. Same, sugar baby. Ayoko maglabas ng pera. Ako ang labanan mo sa pera dyan. Yun po, sugar baby. Thank you. Sugar baby. Direk, would you like to answer? Sugar baby din po. Sugar Kuripot ako. Lahat sila po ay sugar baby. Let's take note of that. Second question, in real life, masusurvive ba ng character mo ang ganito kagulong relationship? Yung relationship na meron kayo sa pelikula? Hindi. Sobrang gulo eh. Sobrang gulo ng ganyang ano eh. Para sa akin yung bilang ako, bilang Rush, hindi siya masusurvive eh. Sobrang sobrang gulo ng relationship namin dito sa Sugar Mommy. Sobrang gulo. Ashley? Ako ayoko po. Kapag may partner ako, gusto ko ako lang. Ayoko na may iba. Be faithful. Ganun. Thank you po. Tanungin na ba natin si Direk na may partner ngayon? Kung madadagdagan ba kayo, okay lang ba o hindi kakayanin? Okay na siya na. Siya lang. So, wala na ko na. Siya lang at wala ng iba. Okay, and for our last question, this is for Ashley and Rash. Where do you see yourself after 5 years? VMX artist ka pa rin kaya? Sana, hanggat sabi ko naman sa sarili ko tsaka sa kay boss, sabi ko hanggat kaya ko naman gumawa ng BMX, why not? Kasi work naman yan eh. Work naman yung BMX eh. So, tsaka yun nga, tingin ko naman talaga sa BMX, hindi naman siya para sa pang-stepping stone lang or what. Pero syempre, lahat naman ng BMX artist gusto talaga tumawid sa mainstream. Pero yun nga, bilang ako, tingin ko talaga sa BMX is passion. Tapos, syempre, kailangan din na trabaho ng artist. So, well, hanggat kaya naman mag-work, why not? Hanggat may papakita ako. Yan. Hindi pa ako that bad. Ayan, thank you. Masipag mag-workout. Ako naman po, siguro hanggat gusto po ng mga nanonood, pwede naman po, yes. Kasi hindi ko naman po kakalimutan kung saan ako nagsimula eh. Kaya sobrang thankful po ako sa BMX kasi unti-unti na rin naman po ako nag-mainstream. Kaya yun po, hanggat gusto nyo, go! Di ba? Thank you po. Ayan, naabangan talaga natin kung makakasama pa natin sa VMX si Ashley at si Rash in 5 years. And by the way, that concludes your Q&A. Thank you so much for all your questions. And this time, please invite everyone to watch your film sa VMX. And by the way, we're live on Facebook sa VMX page. You can say hello to your fans as well. Let's start with Rash. Ayun na, iniimbitan ko po kayo manood ng Sugar Mommy. This coming June 9 na po yan. Siyempre sa Viva Max app, abangan nyo po yan. Marami po kayong mapupulot na aral dito. Lalo-lalo na yung mga may ano dyan, mga Sugar Mommy, tsaka yung mga Sugar Baby dyan. Siyempre, panoorin nyo to. Marami kayong matututunan dito. Yes, ayan, babala lang po sa mga gustong maging sugar baby. Abangan nyo to. June 9 na po, only on VMX. Thank you so much. Ay, directed by Direct? Na? Ayun po, thank you po. Okay na yan. Okay, thank you very much. Nasabi na. Okay, panoorin po natin June 9, only on VMX Sugar Mommy. And this time, may I invite again our cast and director to please stand up in front of our table for our last photo op.
And by the way, birthday po ni Rash ngayon. So we can greet him a happy birthday sa lahat ng fans ni Rash na nanonood sa Facebook. Ayan, batiin nyo na si Rash at i-share ang live stream na to. Watch Sugar Mommy only on VMX app. There you have it. We are inviting you guys to watch Sugar Mommy streaming this June 9 only on VMX, starring Jamila Obispo, Ashley Lopez, Errol Carmelo, Rash Flores, directed by Direct Christopher Novabos. Thank you so much once again to our cast and director. And but before we move on to the next press conference, I'd like to